Naglilinis ako ng mga bahay para mabuhay. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko nang umalis ako sa Cebu 2 taon na ang nakaraan na may pangarap na magtagumpay sa Maynila, pero sapat ito para sa upa. Naglilinis ako ng mga kondo para sa mga taong hindi kailanman makikilala ang pangalan ko, na hindi ako makikita bilang iba pa kundi ang babaeng nagpapakinang sa kanilang marble countertop. Okay lang ako roon. Nakipagpayapaan na ako rito hanggang sa araw na pumasok ako sa penthouse ni Miguel Santos at nakita ang isang retrato na nagbago ng lahat. Retrato ng isang batang lalaki na kilala ko, isang batang lalaking kasama ko sa ampunan. Ito ang kwento kung paano naging susi ang isang pagkakaibigan mula pagkabata sa paglutas ng misteryong nag-abala sa isang pamilya ng halos 2 dekada. Bago tayo magpatuloy, nakilala mo na ba ang isang tao mula sa iyong nakaraan sa pinaka-hindi inaasahang lugar? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments sa ibaba. At kung mahilig ka sa mga kwento tungkol sa imposible na muling pagkikita at ang kapangyarihan ng hindi pagsuko sa pag-asa, mangyaring mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod namin. Ngayon, ipaalam ko sa inyo si Carlo at kung paano ako dinala ng isang pagkakataong trabaho sa paglilinis pabalik sa batang lalaking kilala ko noon. Lumaki ako sa bahay ampunan ng liwanag sa lungsod ng Cebu. Hindi ko naaalala ang mga magulang ko. Iniwan ako sa isang istasyon ng bumbero nang 3 na araw pa lang ako, nakabalot sa dilaw na kumot ng walang sulat, walang pangalan, wala. Pinangalanan ako ng ospital na Maria. Binigyan ako ng apelido na Reyes ng gobyerno at naging isa na lang akong file sa sobrang dami ng foster system. Ginugol ko ang pagkabata ko sa ampunan ng liwanag, isang malaking lumang gusali na laging amoy panglinis na kemikal at lutong gulay ng sobra. Hindi naman ito masamang lugar. Sinikap ng mga staff ang kanilang makakaya sa limitadong resources, pero malungkot. Dumating at umalis ang mga bata. May na-adopt, may nag-edad out. Karamihan sa amin ay nanatili lang sa gitna, naghihintay ng pamilyang maaaring hindi dumating kailanman. Nang 10 taong gulang ako, dumating ang isang bagong lalaki sa ampunan ng liwanag. May maliit na burda sa kanyang t-shirt na nagsasabing, Carlo. Akala ng pulisya ay pangalan ito ng isang brandang damit, pero binigyan nila siya ng pangalang iyon dahil hindi niya naaalala. Mula noon, Carlo na ang pangalan niya. Naalala ko ang araw na dumating siya. Huli na itong tag-init. 7 taong gulang siya, payat na may maitim na buhok at asul na mga mata na mukhang masyado ng matanda para sa kanyang mukha. Hindi siya masyadong nagsalita sa unang mga linggo. Hindi nakipaglaro sa ibang bata. Nakaupo lang sa sulok ng common room na nakatitig sa wala. Binubulungan siya ng ibang bata. Weird siya, may mali sa kanya, umiiyak siya sa gabi. Pero hindi ko akalain na weird siya. Akala ko malungkot lang siya. Kaya isang araw, umupo ako sa tabi niya na may coloring book at inabot sa kanya ang isang krayon. Gusto mo bang magkulay kasama ako? Tumingin siya sa akin ng matagal. Pagkatapos ay kinuha niya ang krayon at iginuhit ang isang eroplano. Maingat, detalyadong eroplano. Iyon ang simula ng aming pagkakaibigan. Sa susunod na X na taon, hindi kami naghiwalay ni Carlo. Magkasamang ginagawa ang homework sa library. Nagnanakaw ng extra cookies sa kusina. Gumagawa ng mga kwento tungkol sa pamilyang magkakaroon kami balang araw. Ang mga pamilyang darating at pipili sa amin at dadalhin kami palayo sa ampunan ng liwanag. Hindi masyadong nagsalita si Carlo tungkol sa kanyang nakaraan. Alam ko na galing siya sa ibang lugar. Sinabi ng staff na natagpuan siya ng pulis sa kalituhan. Walang identification, walang alaala ng pamilya. Pero nang tanungin ko siya, umiling lang siya. Hindi ko naaalala ang marami. Mga piraso lang. Isang biyahe sa kotse, matagal, at isang bahay, at isang lalaking nagdala sa akin ng pagkain. At pagkatapos, wala na. At nandito na ako. Naalala mo ba ang mga magulang mo? Minsan sa panaginip, isang lalaki, isang babae, isang bahay na may pulang pinto. Pero hindi ko alam kung totoo o gawa-gawa ko lang. Gusto ko siyang tulungang makaalala, pero bata pa lang ako noon. Kaya sa halip, naging kaibigan ko siya, pamilya ko, sa tanging paraan na alam ko. Nang 12 taong gulang ako, may mag-asawang dumating sa ampunan ng liwanag para mag-adopt. Ang mga Garcia, tahimik, mabait na tao mula sa Davao.
Gusto nila ng anak na babae, pinili nila ako. Natuwa ako, natakot, nagkasala dahil iiwan ko si Carlo. Nang araw na umalis ako, niyakap ako ni Carlo ng mahigpit. Masaya ako para sa iyo, Maria. Talaga? Susulatan kita. Dadalaw ako, pangako. Okay, pero hindi ko ginawa. Mabait ang mga Garcia, pero gusto nilang ituon ko ang bagong buhay ko, bagong pamilya. Pakiramdam ko parang pagbalik sa nakaraan ang pagsulat sa ampunan. Kaya tumigil ako. Sinabi ko sa sarili ko na magiging okay si Carlo, na maa-adapt din siya, na may pamilyang makakakita kung gaano siya ka-espesyal. Hindi ko alam kung nangyari iyon. Pagkatapos kong umalis sa ampunan ng liwanag, hindi na ako bumalik. Nanirahan ako sa mga Garcia hanggang 18 ako. Binigyan nila ako ng matatag na tahanan, minahal ako sa kanilang tahimik, praktikal na paraan. Pero laging pakiramdam ko, parang nagpe-perform ako, naglalaro ng role ng pasasalamat na adopted daughter. Hindi ako talaga nakadama ng pag-aari. Nang magtapos ako ng high school, sinabi ko sa kanila na gusto kong pumunta sa Maynila. Lumaki ako sa Cebu, malawak na bukas, maliliit na bayan, lahat kilala ang lahat. Gusto ko ang kabaligtaran. Gusto kong mawala sa lungsod na sobrang laki na walang makapapansin sa akin. Gusto kong baguhin ang sarili ko. Nadismaya ang mga Garcia pero sumuporta. Binigyan nila ako ng 100,000 bilang graduation gift at ihinatid ako sa bus terminal. Dumating ako sa Maynila noong Agosto 6 na taon na ang nakaraan na may 2 maleta, 100,000 at pangarap na maging isang bagay. Hindi ko sigurado kung ano. Siguro manunulat. Siguro photographer, siguro basta isang taong mahalaga. Nag-apply ako ng trabaho, retail, restaurant, admin work, pero walang degree, walang experience, walang connection. Sa wakas, nakahanap ako ng trabaho sa isang residential cleaning company. Hindi glamorous, pero 900 ang isang oras, plus tips, at pwede kong ayusin ang schedule ko. Naglinis ako ng apartment para sa young professionals, townhouse para sa pamilya, kondo para sa mga taong kumikita ng higit sa isang araw kaysa sa akin sa isang taon. Sinabi ko sa sarili ko na mag-iipon ako, magko-college, bubuo ng mas magandang buhay. Pero lumipas ang 4 na taon at naglilinis pa rin ako ng bahay, namumuhay pa rin sa sweldo hanggang sweldo. Sa isang malamig na Martes sa Oktubre, tinawagan ako ng boss ko ng bagong assignment. Maria, may special job ako para sa iyo. High-profile client, kondo sa Makati. Masyado siyang pihikan. Gusto ng reliable, discreet. Ipadadala kita. Ano ang address? Binigay niya ang details. Maganda ang bayad. 10,000 para sa 4 na oras ng deep cleaning, plus tip na iwan ng client. Nagawa ko na ang ganitong trabaho noon. May specific expectations ang mayayaman, pero kung matugunan mo, malaki ang tip. Sumakay ako ng MRT papuntang Makati, nakita ang gusali, isang sleek na glass tower na nakaharap sa Pasig River at nag-check-in sa doorman. Nandito ako para linisin ang kondo ni Mr. Santos. Tumango ang doorman, 32nd floor. Service elevator sa kaliwa mo. Direktang bumubukas ang service elevator sa kondo. Lumabas ako sa isang espasyong sobrang ganda na nakabigla sa akin. Floor-to-ceiling windows na nakaharap sa ilog, marble floors. Modern furniture na siguro mas mahal pa sa kotse. Art sa walls. Tunay na art, hindi prints. Lahat pristine, elegant, mahal. At walang tao, wala ang client na karaniwan. Karamihan ng client ko umalis bago ako dumating at bumabalik pagkatapos ko. Ayaw nilang makipag-interact sa katulong. Inilagay ko ang cleaning supplies ko at nagsimula sa kusina. Malinis na ito. Halatang bihira magluto ang may-ari. Pero pinunasan ko ang counters, pinolosh ang stainless appliances, inayos ang pantry. Pagkatapos, lumipat sa living room. Doon ko nakita. Sa ibabaw ng fireplace, sa lugar na honor, nakasabit ang malaking oil painting. Isang retrato, isang batang lalaki, mga 17 taong gulang na may maitim na buhok at asul na mata. Suot niya ang striped shirt at hawak ang laruang eroplano, nakangiti. Nahulog ang cleaning cloth ko. Kilala ko ang mukhang iyon. Kilala ko ang batang iyon. Carlo, bulong ko, kumabaog ang dibdib ko. Hindi pwede na siya iyon. Pero ang mga matang iyon, kilala ko kahit saan.
Gumugol ako ng 6 na taon na tumitingin sa mga matang iyon, nakaupo sa tabi niya sa common room ng bahay ampunan ng liwanag, nagkukulay ng larawan, nagbabahagi ng sikreto. Ano ang ginagawa ng retrato niya sa isang kondo sa Makati? Narinig ko ang mga yapak sa likod ko at humarap ako. Isang lalaki sa pintuan, mga huli 40s, matangkad, suot mahal na suit, maitim na buhok na may gray sa temples, pagod na mata. "Pwede ko ba kayong tulungan?" tanong niya. "Pasensya na, ako si Maria mula sa cleaning company. Hindi ko alam na nandito kayo. Bumalik ako para kumuha ng files. Aalis na ako agad." Lumakad siya palampas sa akin papuntang office niya. Dapat hinayaan ko siya at nagpatuloy sa paglilinis, pero hindi ko matigilan ang pagtitig sa retrato. "Sir." Lumabas na nanginginig ang boses ko. Huminto siya, lumingon. "Oo, ang batang iyon sa painting." "Ano ang pangalan niya?" Nagbago ang ekspresyon ng lalaki, lumambot, dumilim. "Hindi ko masabi kung alin." "Bakit mo tinatanong?" "Kasi, huminga ako ng malalim. Sir, ang batang iyon ay kasama ko sa ampunan. Kilala ko siya. Carlo ang pangalan niya." Natigilan ng lalaki. "Ano ang sinabi mo?" "Ang batang iyon sa retrato. Carlo ang pangalan niya. Magkasama kami sa bahay ampunan ng liwanag sa Cebu. Mula ng 6 ako hanggang 12, siya ang best friend ko. Nahulog ang mga file folders na hawak niya, nagsikalat ang mga papel. Imposible yon, bulong niya. Hindi ako nagsisinungaling, kilala ko siya, kilala ko ang mukhang iyon. Kaibigan kami ng 6 na taon. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa akin na parang natatakot na mawala ako. "Magkasama kayo sa ampunan sa Cebu?" "Oo, bahay ampunan ng liwanag sa lungsod ng Cebu." Dumating siya ng mga 7 o 8, 6 ako noon. Kaibigan kami hanggang na-adopt ako ng 12. Parang nawalan ng lakas ang mga binti ng lalaki. Naupo siya ng malakas sa sofa, nakatitig sa akin na hindi ko mabasa ang ekspresyon. Shock, pag-asa, hindi paniniwala. "Sabihin mo sa akin ang lahat," sabi niya. "Lahat ng alam mo tungkol sa kanya." Naupo ako sa harap niya, nanginginig ang mga kamay ko. Carlo ang pangalan niya. Dumating siya sa ampunan ng liwanag mga huli 2007, siguro tag-init o unang taglagas. Mga 7 o 8 taong gulang. Walang sigurado, hindi siya masyadong nagsalita noon, may bangungot siya. Sinabi ng staff na natagpuan siya ng pulis sa Cebu sa kalituhan. Walang ID, hindi makaalala ng pamilya o pangalan. Pinangalanan siyang Carlo dahil may burda ng Carlo sa t-shirt niya. Tinakpan ng lalaki ang bibig niya ng kamay. Nakita ko ang luha sa mata niya. Tahimik siya, patuloy ko. Akala ng ibang bata weird siya, pero gusto ko siya. Naging kaibigan kami. Mahilig siyang mag-drawing ng eroplano. Gumugugol siya ng oras sa library na tumitingin ng books tungkol sa eroplano. Gusto niyang maging piloto balang araw. Diyos ko, hininga ng lalaki. Nanatili siya sa ampunan ng liwanag hanggang umalis ako noong 2013. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos. Lagi kong inaasang na-adopt siya. Hindi na ako bumalik para tingnan. Bigla siyang tumayo, lumakad sa cabinet at hinugot ang photo album. Nanginginig ang kamay niya habang binubuklat ang pages. Pagkatapos ay itinutok ang album sa akin. Siya ba ito? Tiningnan ko ang litrato. Family portrait, mas batang bersyon ng lalaki sa harap ko. Magandang babae at maliit na lalaki. Parehong bata sa painting. Carlo. "Oo, siya iyon. Sino siya? Sino kayo?" Nabali ang boses ng lalaki. "Ako si Miguel Santos at ang batang Carlo na iyon ay anak ko. Kinidnap siya 18 taon na ang nakaraan. Hinahanap ko siya mula noon. Umikot ang kwarto. Hinawakan ko ang gilid ng sofa para kumapit. Kinidnap." Tumango si Miguel, pinupunasan ang mata. Hulyo 15, 2006. Nasa playground kami sa Luneta. "Paano mo alam iyan?" "Kasi ama mo ako. Oliver James Santos ang buong pangalan mo. Ipinanganak ka noong Marso 3, 1999. Nanirahan ka sa akin at sa nanay mo sa Maynila hanggang Hulyo 15, 2006. Iyon ang araw na kinuha ka sa akin." Parang nawalan ng lakas ang binti ni Carlo. Naupo siya ng malakas sa bangketa, tumitingin kay Miguel na may halo ng shock at takot. Naalala ko, bulong niya. Naalala ko ang mga piraso, lalaki at babae at pagtingin sa lungsod mula sa taas, pero akala ko gawa-gawa ko lang.
Sinabi ng staff na natagpuan ako ng walang ID na walang naghahanap sa akin. Naghahanap ako, sabi ni Miguel. Lumuluhod sa harap niya. Hindi ako tumigil sa paghahanap. Desperado akong tumingin sa akin si Carlo. Maria, totoo ba ito? Totoo, sabi ko nang mahina. Nakita ko ang retrato mo sa bahay niya. Iyon ang dahilan kung paano ko nalaman. Nakilala kita. Lumingon si Carlo kay Miguel. Dahan-dahang inabot at hinawakan ang mukha ni Miguel na parang sinusubukan kung solid. Tatay talaga, lumabas na wasak ang salita, hindi sigurado. Niyakap ni Miguel si Carlo at humagulgol. Nakaupo kami sa parking lot nang mahigit 1 oras habang sina Carlo at Miguel ay sinusubukang buuin ang OT na taon ng nawalang kasaysayan. Ikinuwento ni Carlo ang kwento niya. Pira-piraso, traumatic, pero totoo. Naalala ko na nasa park ako naglalaro. Pagkatapos may lalaking humawak sa kamay ko, sabi bibilhan niya ako ng ice cream. Sumama ako sa kanya. Inilagay niya ako sa kotse. Matagal kaming nag-drive, oras at oras, siguro araw. Natulog ako. Paggising ko, nasa isang bahay kami. Liblib. Walang ibang bahay sa paligid, puno lang. Naalala mo ba kung saan? Hindi. Sa Cebu siguro. Pinanatili niya ako roon. Nagdala siya ng pagkain, sabi tahimik ako, sabi darating ang magulang ko agad, pero hindi dumating. Nagdusa ang mukha ni Miguel. Gaano katagal ka roon? Buwan siguro? Hindi ko alam, kakaiba ang oras. Pagkatapos 1 araw, tumigil siyang dumating. Naghintay ako. Walang pagkain. Natakot ako. Nakita ko ang bintanang hindi nakakandado at umakyat ako palabas. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung gaano kalayo. Sa wakas nakita ko ang kalsada. May pulis na kotse ang dumampot sa akin. At hindi mo masabi kung sino ka. Sinubukan ko, pero hindi ko maalala. Tuwing sinusubukan kong isipin, sumasakit ang ulo ko. Tinanong ng pulis ang pangalan ko, pangalan ng magulang, kung saan ako nakatira. Hindi ko masagot. Dinala nila ako sa ospital, pagkatapos sa ampunan ng liwanag. Bakit hindi nila hinanap ang pamilya mo? Walang malay na umiling si Carlo. Hindi ko alam. Siguro ginawa nila. Pero walang pangalan, walang info, isa lang akong nawawalang bata. Tinakpan ni Miguel ang mukha niya. Buhay ka buong panahon at hindi ko alam. Ano ang nangyari sa lalaki? Tanong ko. Ang kumidnap sa'yo? Hindi ko alam. Tumigil lang siyang dumating. Siguro na aresto sa ibang bagay. Siguro namatay. Siguro iniwan niya lang ako. Hinugot ni Miguel ang phone niya, nag-scroll ng old files. May ransom demand sa unang taon pagkatapos kinidnap ka. Anonymous calls, emails, sinubukan ng PNP trace, pero maingat ang gumagawa. Humingi sila ng 500 milyon. Binayaran mo ba? Sinubukan ko. Nag-set up kami ng drop 3 beses. Bawat beses, walang dumating para kuhanin. Akala ng PNP hoax iyon. May sumasamantala sa desperation ko. Pagkatapos ng ilang buwan, tumigil na ang demands. Konklusyon ng PNP na ikaw ay, huminto siya. Patay na ako. Tahimik na, tapos ni Carlo. Hindi ako naniniwala roon, pero isinara nila ang case, sabi wala na silang magagawa. Tahimik kaming nagproseso. Kaya nakipag-communicate ang kidnapper sa iyo, sabi ko ng dahan-dahan, pero tumigil lang. Tama sa oras na sinabi ni Carlo na tumigil siyang pumunta sa bahay, ibig sabihin siguro na aresto o namatay. Pwede mo bang alamin? Tanong ni Carlo. Gusto kong malaman kung sino ang kumuha sa akin. Bakit? Mag-hire ako ng investigators. Makakahanap tayo ng sagot. Mataman tiningnan ni Miguel si Carlo. Pero una, Carlo, uuwi ka ba sa akin? Sa Maynila? Bahagyang umatras si Carlo. Hindi ko alam kung pwede akong umalis agad. May trabaho ako rito. Buhay. Anong trabaho? Groundskeeper at maintenance ako sa ampunan ng liwanag. Nagtatrabaho ka sa ampunan? Oo. Nang mag-18 ako, wala akong pupuntahan. Naawa siguro ang direktor sa akin. Inalok niya ako ng trabaho. Kwarto at pagkain kapalit ng pagpapatakbo ng lugar. Hindi malaki, pero stable. Nabali ang ekspresyon ni Miguel. Carlo, hindi mo na kailangang mamuhay ganyan. May pamilya ka na, may tahanan. Pero hindi ko naaalala yon. Hindi kita naaalala. Talaga, tulungan kitang makaalala. Pumunta ka sa Maynila, tingnan ang bahay na pinaglagyan mo, tingnan ang lumang kwarto mo. Pinanatili ko eksakto gaya noon.
Tingnan ang litrato, video, buhay mo noon. At kung pagkatapos noon gusto mong bumalik rito, ihahatid kita. Pero bigyan mo ako ng chance, please. Tumingin sa akin si Carlo. Maria, ano ang gagawin ko? Maingat akong nag-isip. Carlo, alam kong shock kayo lahat. Tayo lahat. Pero sa tingin ko dapat mong bigyan ng sarili mo ng pagkakataong malaman ang totoo, makita kung saan ka galing. Gumugol ka ng 18 na taon na hindi alam. Hindi mo ba gustong malaman? Tahimik si Carlo nang matagal. Pagkatapos tumango siya. Okay, pupunta ako, pero visit lang. Walang pangako. Nandoon ba ang nanay ko? Nanay mo. Kailangan kong tawagan si Helena. Makikipagkita siya sa atin roon. Isang araw pagkatapos, 3 kaming lumipad pabalik sa Maynila. Kinakabahan si Carlo buong flight. Hindi pa siya nakakasakay ng eroplano, kahit paano naaalala niya. Ipinakita ni Miguel ang higit pang litrato, video, sinusubukang gisingin ang alaala. May mga bagay na nag-spark ng recognition, ang laruang eroplano, layout ng kondo, pero malabo, parang panaginip, hindi solid. Pagdating namin sa kondo ni Miguel, nakatayo si Carlo sa entryway, frozen. Nandito na ako noon, bulong niya. Dito ka nakatira hanggang 7 ka. Ginabayan ni Miguel si Carlo sa hallway, papuntang pintong sarado ng 18 taon. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang childhood bedroom ni Carlo, eksakto gaya ng iniwan niya. Ginawa ang kama, laruan sa shelves, books na nakastack, posters ng eroplano sa walls, at sa nightstand, maliit na pulang laruang eroplano. Dahan-dahan lumakad si Carlo rito, kinuha, pinaglaruan sa kamay. Naalala ko ito, sabi niya, makapalang boses. Binigyan ako nito ng lolo. Oo, namatay siya, di ba? Bago ako kinidnap. Oo. 6 na buwan bago naupo si Carlo sa gilid ng kama na hawak ang eroplano. Tumulo ang luha sa mukha niya. Akala ko gawa-gawa ko lahat ito. Akala ko panaginip lang, pero totoo pala. Naupo si Miguel sa tabi niya. Totoo. Minahal ka. Minamahal ka. At alam kong hindi mo naaalala lahat. Alam kong overwhelming ito, pero Carlo, nandito ka na sa bahay. Sa wakas. Tumingin siya kay Miguel. Gusto kong makaalala. Gusto kong malaman kung sino ako noon. Pero natatakot ako sa na hindi na ako yon. Na mabigo kita. Hindi mo ako mabibigo kailanman. Buhay ka, iyon lang ang mahalaga. Carlo, narinig namin ang tawag na may desperasyon. At pagkatapos, lumitaw ang isang babae sa pinto. Dumating ako agad ng makakaya ko. Nanay, tumakbo siyang yakapin siya at umiyak silang pareho, nagyakapan. Sa susunod na 2 buwan, nanatili si Carlo kina Miguel at Helena. Nakipagkita siya sa therapists na espesyalista sa trauma at memory recovery. Tumingin siya ng old photo albums, nanood ng home videos, bumisita sa mga lugar mula pagkabata niya. May mga alaala na bumalik, iba na natiling malabo. Ipinaliwanag ng therapist na maaaring hindi niya maalala lahat, na may walls ang trauma sa isip na hindi lubos mabuksan. Pero dahan-dahan, tinanggap ni Carlo ang nakaraan niya, pinagsama ang batang noon sa lalaking ngayon. Nag-hire si Miguel ng investigators para sa sagot sa kidnapping. 2 buwan pagkatapos, may report na. Dennis Cruz ang pangalan ng kidnapper. Low-level employee siya sa isa sa companies ni Miguel, natanggal 6 na buwan bago ang kidnapping dahil sa pagnanakaw. Brief na tiningnan siya ng PNP sa original investigation, pero cleared dahil may alibi siya sa araw na nawala si Carlo. Gawa-gawa ang alibi na yon. Si Dennis ang kumuha kay Carlo. Pinanatili niya sa cabin sa rural na parte ng Cebu. Nakipag-contact siya kay Miguel para sa ransom. Pero noong Agosto 2007, naaresto si Dennis sa Mindanao dahil sa armed robbery, desperado at tangang krimen. Sentensyado ng 20 taon. Namatay siya sa prison noong 2015 sa heart attack. Hindi niya sinabi kanino man tungkol kay Carlo. At dahil hindi maalala ni Carlo ang pangalan o magbigay ng details, walang nakakonekta. Patay na siya, sabi ni Miguel kay Carlo. Hindi ka na niya masasaktan. Dahan-dahan tumango si Carlo. Mabuti. Higit na buwan, pagkatapos kong makita ang retrato ni Carlo sa mansyon ni Miguel, nakatayo ako sa parehong living room para sa ibang dahilan. Inimbitahan ako ni Miguel sa hapunan.
Pagdating ko, nandoon si Miguel at Carlo na nakangiti. Maria, maupo ka, sabi ni Miguel. May sasabihin kami sa iyo. Naupo ako nang kinakabahan sa sofa. Okay ba lahat? Higit pa sa okay, sabi ni Carlo. Iba ang itsura niya kaysa 6 na buwan na ang nakaraan. Mas malusog, mas masaya, mas settled sa sarili. Mananatili ako sa Maynila kasama ang tatay ko ng permanente. Talaga? Talaga? Hindi na ako babalik sa Cebu. Dito na ang tahanan. Naalala ko na ang sapat. At kahit ang mga hindi ko naaalala, gusto kong buuin ang bagong alaala rito. Dumaloy ang luha sa mata ko. Carlo, sobrang saya ko para sa iyo. May higit pa. Sabi ni Miguel na babalik si Carlo sa school. Gusto niyang mag-aral ng aerospace engineering. Magiging piloto ka. Ngumiti si Carlo. Siguro o mag-design ng eroplano. Hindi pa ako decided. Amazing iyan. Seryoso akong tiningnan ni Miguel. At Maria, gusto kong gawin din iyon para sa'yo. Kumurap ako. Ano? Ibinabalik mo ang anak ko sa akin. Binigyan mo ako ng pinakamalaking gift na pwede mong ibigay. Hindi ko kaya bayaran yon, pero susubukan ko. Sinabi mo na unang dumating ka sa Maynila na may pangarap na magkaroon ng degree. Gusto kong bayaran ang education mo. Ano man ang gusto mong aralin, kahit saan mo gusto, Miguel, hindi ko kaya. Kaya mo. Sinabi mo na dumating ka sa Maynila na may pangarap. Tulungan kitang abutin niyon, please. Tiningnan ko si Miguel at Carlo, ang dalawang taong nabali ang buhay at dahan-dahang binubuo ulit. At naalala ko ang 6 taong gulang na batang babae sa ampunan na nagkaibigan sa malungkot na batang may laruang eroplano. Okay, sabi ko. Salamat sa inyong dalawa. Mahigpit akong niyakap ni Carlo. Salamat Maria sa pag-alala sa akin. Hindi kita makakalimutan kailanman. 2 taon pagkatapos, nakaupo ako sa college classroom sa UST na nag-aaral ng journalism. Isinusulat ko ang kwentong ito bilang part ng senior thesis ko. Ang kwento kung paano ko tinulungang muling pag-isahin ng ama at anak na naghiwalay ng 18 na taon. Si Carlo ay nasa 2nd year niya sa Ateneo na nag-aaral ng aerospace engineering. Siya at Miguel nakatira sa kondo. Si Helena gumugugol ng ilang buwan sa kanila at ilan sa Boracay kasama ang asawa niya. Lahat sila bumubuo ng relasyon mula sa mga piraso at pananampalataya. Hindi na nag-asawa ulit si Miguel. Sabi niya, sapat na si Carlo bilang pamilya. Bagaman sa tingin ko malungkot siya minsan. Dumadalaw ako kapag pwede. Naging kaibigan kami, hindi malamang trio na pinagbuklod ng circumstance at choice. Naiisip ko ang retrato sa ibabaw ng fireplace ni Miguel, ang 70 taong gulang na batang frozen sa oras. Gusto ni Carlo na alisin iyon ni Miguel para palitan ng bagong litrato, pero tumanggi si Miguel. Bahagi iyon ng kwento mo, sabi niya. Hindi natin binubura. Pinapakita natin ng honor. Nakaligtas siya sa kahindik-hindik. Dapat siyang gunitain. Kaya nananatili ang retrato bilang paalala ng nawala at natagpuan. Hindi na ako naglilinis ng bahay. Minsan kapag late na nag-aaral sa dorm ko, naiisip ko ang araw na pumasok ako sa kondo at nakita ang mukhang kilala ko. Gaano kadali na walang sinabi. Tapusin lang ang cleaning job at umalis, itago ang info sa sarili. Pero hindi ko ginawa. Nagsalita ako at ang choicing iyon nagbago ng 3 buhay magpakailanman. Hindi ko alam kung naniniwala ako sa tadhana, pero naniniwala ako rito. Minsan, ang mga taong nakikilala natin sa pinakamababa naming sandali ang pinakaimportante sa buhay natin. Kaibigan ko si Carlo nang malungkot akong bata sa ampunan. At 18 taon pagkatapos, naibigay ko sa kanya pabalik ang pamilyang nawala niya. Higit pa iyon sa coincidence, parang purpose. Noong nakaraang buwan, tinawagan ako ni Carlo na may balita. Maria, naalala mo ba na palagi akong nagdrawing ng eroplano sa ampunan ng liwanag? Siyempre, puno mo ng notebooks noon. Well, nagde-design ako ngayon ng totoo para sa class project ko. Maliit na electric aircraft design. Siguro hindi ever mabubuo, pero Carlo, incredible iyan. Pinangalanan ko itong Maria. Tahimik ako. Ibinigay mo sa akin ang buhay ko pabalik, sabi niya. Parehong buhay pala. Ang nawala ko at ang binubuo ko ngayon. Ito ang paraan ko para magsalamat. Umiyak ako, hindi ako nahihiya aminin. Inimbitahan ako ni Miguel sa Thanksgiving dinner ngayong taon.
Maganda ang dekorasyon ng kondo niya. Tinulungan daw ni Carlo, proud na sabi niya. Kami lang tatlo. Si Helena nasa Boracay kasama ang pamilya ng asawa niya, pero babalik siya para sa Pasko rito. Sa dessert, itinaas ni Miguel ang baso para kay Maria na nagbalik ng anak ko sa tahanan. Nagklink kami ng baso at nadama ko ang bagay na hindi ko nadama ng taon. Hindi mula ng 12 ako at pinili ako ng mga Garcia para sa adoption. Nadama kong may lugar ako. May mga misteryo pa rin na hindi natin nalutas. Natagpuan ng investigators ni Miguel ang cabin ni Dennis Cruz sa Cebu, inabandona ng taon, gumuho na. Naghanap ang pulis pero kaunti lang ang ebidensya. Karamihan ng records mula sa panahon ni Carlo sa ampunan ng liwanag nawala o nasira sa routine purges. Siguro hindi natin malalaman ang bawat detail ng nangyari sa mga buwang iyon na hawak si Carlo. Sabi ni Carlo, okay na siya roon. Hindi ko kailangang malaman lahat. Sabi niya sa akin, alam ko na ang sapat. Alam kong nakaligtas ako. Alam kong nakalabas ako. Alam kong may naghahanap sa akin kahit hindi ko alam na maghanap sa kanila. Sapat na yon. Minsan nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung iba ang cleaning job ko noon. Kung iba ang ipinadala ng boss ko sa kondo ni Miguel, kung masyado akong nagmamadali para mapansin ang retrato o masyado mahiyain para magsalita, nandoon pa rin si Carlo sa groundskeeper room sa ampunan ng liwanag. Mag-isa pa rin si Miguel sa kondo niya, nakatitig sa painting ng anak na hindi niya tinigil ang pagluluksa. Nagtapos si Carlo noong nakaraang Mayo. Si Miguel, Helena at ako nandoon na sumigaw ng mas malakas kaysa kanino man nang lumakad siya sa stage para kunin ang degree niya sa aerospace engineering. Pagkatapos ng ceremony, nagpicture kami sa harap ng Ateneo campus. Si Carlo sa cap at gown niya. Pagkatapos, pina-photo frame iyon ni Miguel. Nakalagay ito sa mantel niya ngayon, katabi ng retrato ng 70 taong gulang na Carlo, nakaraan at kasalukuyan, pagkawala at pagbawi. Lahat ng nasira, dahan-dahang binubuo ulit. Magtatapos ako sa susunod na buwan. Darating si Miguel at Carlo sa seremony ko. Sabi ni Carlo may dala siyang sign na nagsasabing, yan ang sister ko. Kahit hindi kami magkadugo. Higit kang sister ko kaysa kanino, sabi niya nang magprotesta ako. Kilala mo ako nang wala akong anuman, nang wala akong pangalan, pamilya, nakaraan. Pamilya ko noon, pamilya ko ngayon. Pagkatapos ng graduation, magsisimula ako ng trabaho bilang reporter sa non-profit news organization. Hindi malaki ang sweldo, pero meaningful. Sinubukan akong kumbinsihin ni Miguel sa mas lucrative, pero tumanggi ako. Ito ang gusto ko. Sabi ko sa kanya, magkwento tungkol sa mga batang nawawala sa cracks. Siguraduhin na hindi sila makalimutan. Ngumiti si Miguel. Isa sana sa mga batang iyon si Carlo kung hindi dahil sa iyo. Eksakto. Kaya siguro makakatulong ako sa ilan pa. Minsan tinatanong ako ng tao kung naniniwala ako sa himala. Noon sabi ko hindi. Lumaki ako sa ampunan. Nakita ko ang masyadong maraming batang nagdasal ng pamilya at hindi nakuha. Masyadong maraming pag-asa na itinaas at nabigo. Parang fairy tale ang himala para sa mga hindi nakakilala ng tunay na pagkawala. Pero ngayon hindi na ako sure dahil ano ang odds na isang tagalinis mula sa Cebu ay mapunta sa kondo sa Maynila? Na mapansin niya ang retrato sa wall? Na makilala niya ang mukha mula 12 taon na ang nakaraan? Na buhay ang bata sa retrato, malapit, mahahanap? Ano ang odds na 18 taon ng paghahanap ay matatapos dahil may nagdesisyong magsalita na may dust cloth? Higit pa iyon sa swerte. Parang ang universe na bahagyang yumuko patungo sa hustisya. Nakipag-reconnect ka na ba sa isang tao mula sa nakaraan at natuklasan na nagbago nito ang buhay ninyong pareho? Ibahagi ang kwento mo sa comments sa ibaba. Kung ang kwentong ito tungkol sa imposible na reunion at kapangyarihan ng pagbibigay pansin ay humipo sa puso mo, please pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang meaningful stories araw-araw. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod naming inspiring tale. Salamat sa panonood at tandaan minsan ang pinakamaliit na act ng recognition ay pwedeng magbago